Kahit kayo, magugulat din dito. Rick Brunson, import ng Ginebra. At Justin Brownlee, Gilas duty muna ulit. At sino kaya itong matatanggal sa active lineup ng Ginebra para maipasok ang isa pa sa pinakamahusay ring player pa ng Ginebra? So yan ang ating mga tatalakayin. Bago ang playoffs, Ginebra mas lalakas pa dahil dito sa inaasahan na papasok sa final lineup ng Ginebra bago ang playoffs. So sino-sino nga ba itong final lineup nila? Maverick Ahamnisi, guard, 6'2". Troy Rosario, forward center, 6'7". Jeremiah Gray, forward, 6'5". Jeremiah again! Ringo Stanley out to JB. Look at how quick that ball moves. Here's Gray working that corner. Finally getting. Jamie Malonzo, forward, 6'6". RJ Abarientos, guard, 5'11". Scotty Thompson, guard, 6'1". Jan Pinto, guard, 5'11". Pinto now. And as you can see here in the first quarter, they're playing so well. But Pinto, usually Pick and roll. Stephen Holt, guard, forward, 6'4". Ralph Koo, forward, 6'4". Right, they were pressured at least in the Christian down low. Kick out pass, Ralph Koo is open. 3-point shot is down. Von Pesumal, guard, forward, 6'2". LPGQ Masters a couple of seasons ago, pero Von Pesumal on tour. Great. The swing, Pesumal, elbow jumper, and the lock, and we will support them through and through. Pesumal! Raymond Aguilar, forward center, 6'4". Trying to decide what to do. They go, Oh, you travel. Travel. Mariano thought about it. Gives it up to Raymond. One dribble pull up. Maraming punch. Ay, oo. Isa sa mga paborito sa servicio niya. Jason David, guard, forward, 6'2". Japet Aguilar, center, 6'9". Aljon Mariano, forward, 6'3". Mariano with some space.
No dribble offense. Now Pesumal puts it on the floor. Mariano bails him out against the shot. Leaves it. Mariano left alone. At Ben Adamos, center, 6'7". High-low there. It's one head-one opportunity for Ben. Important for Barangay Ginebra. Pinto to Adamos. Third shot for that. Adamos travels home. At ang inaasahang bagong papasok at ma-activate bago nga po ang playoffs itong si LA Tenorio na siyang napabalita ng muling i-activate nila coach Tim sa Ginebra. So bukod doon, nilinaw din na hindi si Jason David ang mawawala sa active lineup, kundi hahanap ng alternative kung sino ba itong matatanggal sa Ginebra para ma-activate itong si LA Tenorio. So yan ang dapat nyong abangan. At speaking sa mga nagtatanong patungkol kila Isaac Go, ito'y nasa injured list pa. At yung Paul Garcia and Jara Dillinger ay nasa reserve list nga. Speaking of Justin Brownlee, good news ito. Batay sa pinaka-latest report or update patungkol sa lagay ni Justin Brownlee ngayon, inaasahang tapos na ang pahinga nito at fully fit na by next month. So alam naman ng marami na hindi magiging madali ang pagdadaanan niyang mga laban ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup 2025 na gaganapin nga sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaya kailangan at mahalagang fully recovered din talaga si Justin Brownlee na siyang isa rin sa inaasahang Gilas naturalized katuwang ng ating mga locals. So bagamat sa Agosto na ang FIBA Asia Cup 2025, ayon sa latest update patungkol dito kay JB, nalalapit na nga raw di umano ang pagbabalik basketball activities na to bilang pagpe-prepare sa FIBA Asia Cup 2025. Ayon nga sa pahayag ng nasabing Gilas Pilipinas head coach na si Coach Tim Cone, Brownlee is expected to be 100% fit for the national team's participation in the Asian Championships as he recovers from a dislocated thumb he sustained during the PBA Commissioner's Cup Finals. So talaga namang expected na to si JB na 100% na nga muli dahil sa nakapahinga na nga rin naman po ito. At bukod doon na, ang good news pa kay Justin Brownlee, inaasahan na nga itong magsisimula na ang basketball activities around first week or middle of June batay kay Coach Tim. At dito tayo. For sure, maraming PBA fans, lalo na mga Ginebra fans, ang magugulat rito. So batay sa nakalap nating impormasyon, taong 1998 kung saan nag-allowed nga po ang PBA ng dalawang import dahil yung mga star players nga po ng mga team ay naglalaro sa national team. So alam nyo bang ang tatay ni NBA player Jalen Brunson ay naglaro bilang import sa Barangay Ginebra? Siya nga po pala, naging NBA player din po ito dati, itong tatay ni Jalen Brunson na si Rick Brunson. Bilang pagpapatunay, ito sinilip natin ang Wikipedia ni Rick Brunson. So totoo nga po, naging player or import ito ng Barangay Ginebra noon dahil taong 1998 nakatala dito ang paglalaro niya sa Barangay Ginebra. So batay sa naging import noon ng Ginebra panahong naglaro si Rick Brunson sa Ginebra, 2 years old pa lamang pala itong si Jalen Brunson noon. So alam nyo bang napag-alaman ni Jalen Brunson nang naitanong ito sa kanya, ito sa interview. So marahil hindi nga ito naikwento sa kanya ng kanyang ama dahil na rin siguro sa isang game lang ito nakapaglaro sa Ginebra nun o baka marahil nakalimutan niya na rin. So si Rick Brunson nga ay naglaro sa Portland Trail Blazers bago napadpad sa PBA bilang replacement import kung saan kailangan noong manalo ng Ginebra para makausad sila sa semifinals. Kaya lang sa kasamaang palad natalo sila sa Shell. So na-eliminate ang Ginebra at yun ang kanyang una at huling laro sa PBA na kung saan umiscore nga siya noon ng 21 points sa losing effort na laro. So siya nga po pala, nakabalik naman po siya ng NBA after ng PBA stint na to at nagretiro naman taong 2006. At siya nga po pala, karagdagan lamang po, ito nga pong si Rick Brunson na ama ni Jalen Brunson ay nakapaglaro sa NBA sa iba't ibang koponan gaya na lamang ng team ng Portland Trail Blazers, New York Knicks,
Boston Celtics, Chicago Bulls, Toronto Raptors, LA Clippers, Seattle Supersonics, and Houston Rockets. At ngayon, kasalukuyan nga pong magkasama ang mag-ama sa iisang koponan dito sa NBA sa team ng New York Knicks. Bilang assistant coach nga po itong si Rick Brunson at bilang player naman itong si Jalen Brunson.